A holy day has dawned upon us. Come, you nations, and adore the Lord. For today a great light has come upon the earth. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Merry Christmas! Blessed day, everyone. We praise and thank you, dear God, for the gift of today being your birthday. Thank you so much for the gift of your Son, our Lord Jesus Christ. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagbibigay ng lahat-lahat sa pagkakatawang tao upang ang tao ay maging banal. Maraming salamat sa aming pamilya, sa aming asawa, sa aming mga anak, mga kapatid, mga magulang, sa aming hanap buhay. Salamat sa community. Salamat sa simbahan. Salamat sa napakaraming pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. The first thing that comes into our mind when Christmas comes is to be thankful. That is the first reminder. Magpasalamat sa mga biyaya. Magpasalamat sa napakaraming pagpapala. Salamat, Panginoon. Salamat sa gift of service. Kahit na puyat, kahit na kulang sa pahinga, kahit na ano pang pinagdadaanan sa buhay, ang paalala sa atin ng Kapaskuhan ay maging grateful. Kapag titignan nga natin ng Belen, ang kapanganakan ni Jesus, isang napakagandang simbolo ng kahirapan. Bakit? Ikaw ba pag buntis ka, gusto mo bang manganak sa sabsaban? 'Di ba? Hindi conducive sa panganganak. Both sa baby at saka sa nanay, gusto mo bang manganak sa sabsaban? Ako ayoko. Siyempre gusto mo doon sa conveniente ka, 'di ba? So doon pa lang hindi na comfortable, hindi na magandang istorya ng kapanganakan. Ikalawa, 'di ba alam natin na kaya siya nagkatawang tao para mamatay sa krus. O 'di ba? Imaginein mo may anak ka. Pag may anak ka, gusto mo maging healthy baby. Sa lahat ng mga nanay, katulad ko mga nanay, 'di ba ang gusto natin? Healthy baby. Tapos ang panalangin natin na maging maayos ang buhay niya, maging magandang kanyang kinabukasan, maging successful siya, bla bla bla, etc. etc. Pero hindi mo gugustuhin mamatay siya, 'di ba? Especially death on the cross. So yung nativity, yung sabsaban o yung Bethlehem o yung Belen, kung ano man ang sinisimbolize ng Kapaskuhan na ito ay yes, sa isang banda, magandang istorya, pero sa totoong buhay, this is a family picture of struggle, kahirapan, yung problema, pero yan ang ating Holy Family. Kaya nga naman tayo ay nagagalak, nagpapasalamat, talagang abot-abot ang ating pasasalamat dahil sa pagmamahal na yan na binigay sa atin ng Panginoon, na pinadala niya, pinanganak ni Santa Mariang Birhen ang kanyang anak, na ginugunita natin sa araw na ito. Ang ikalawa ay ang nawa ang Kapaskuhan na to ay maging paalala para sa atin na dahil tayo ay binigyan ng chance ng Panginoon, second chance. Ano bang ibig sabihin ng second chance? 'Di ba pinanganak ang Diyos para ipako siya sa krus at iligtas tayo sa kasalanan. So yun ay pagpapatawad na pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. And in return, ang hamon sa atin ay dapat tayo rin ay magpatawad. So, Christmas is not only the Belen, it's not only the birth of Jesus,
but also the birth of Jesus in our hearts. And how is that? For us to forgive and be forgiven. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing. Healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us. Right here, right now. Panginoon, maraming salamat po sa inyong regalo sa amin ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po, Lord God, sa napakaraming biyaya na pinagkaloob niyo sa amin. Isang bagay na hindi ko makakalimutan ngayong Kapaskuhan, first time po na naalaw kaming magbigay ng komunyon sa 9 a.m. Mass ngayon, kami mag-asawa. Kami ay nag-serve and nagulat kami na sinabi ni Father na magbigay kayo ng komunyon, kayo mag-asawa. Walang music, walang sakristan, walang lay minister, maraming nagsisimba, kailangan ng extra tao para magpakomunyon. At for that alone, we are forever grateful. Kanina habang hawak ko yung mga ostya, gusto kong maiyak. Overwhelming. Life is full of surprises. Kaya nga naman, Panginoon, we are forever grateful. All this we pray in Jesus' mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Christmas once again. God bless us all. Enjoy your Christmas.